13 araw bago po ang barangayan SK elections, binalaan ng COMELEC ang mga magkakabit ng illegal na campaign materials. Kontra rin sa ganyan ang isang grupo kung gagamit ng tarpaulin. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. May panawagan ng isang grupo sa mga kandidato sa simula ng kampanya para sa barangay SK elections sa October 19. Huwag nang gumamit ng tarpaulin. Sa inang kalikasan natin ay nakakasama. Meron po tayong alternative. Ito po ay made ng coco cloth o Gina cloth. Ang mas murang Gina cloth na lang daw ang gamitin sa mga banner. Ang COMELEC naman, nagpaalala sa tamang sukat ng campaign poster na hanggang 2 by 3 feet lang at hindi pwedeng pagtabi-tabihin para bumuo ng mas malaking poster. Babala ng COMELEC sa mga kandidato kung gaano sila kahigpit sa mga nag-premature campaigning, ganoon din sila kahigpit sa mga gagamit ng illegal campaign materials at mga mamimili ng boto. Kung kinakailangan po mag-araw-araw kami na mag-operation baklas, gagawin po namin yan. Pwede lang iyang ikabit sa common poster areas o private areas kung may permiso ng may-ari at kung pasok pa rin sa tabang sukat. Sa public places, bawal. Pero kung nasa private property yan, mas malaki pa sa bahay yung mismong campaign material, susulatan po namin kayo, ipapatanggal namin sa inyo. Kapag may campaign rally, bawal mamigay ng kahit ano, pati pagkain. Vote buying po yan. Bawal po ang bowler, bawal po ang t-shirt, bawal po ang caps na pamamimigay kapag kayo umiikot at nangangampanya. Pero papayagan natin 5 katao kasama ang kandidato na umikot na naka-t-shirt na naandun yung mukha ng kandidato. Pati e-wallets at online banking, babantayan ng Bangko Sentral para hindi magamit sa vote buying. Ang Bangko Sentral kasi ay nagpapasubmit at pwede magpasubmit sa mga platform ng mga nagpapadala sa bawat araw in volumes. At ang kabuuang gasto sa kampanya, hindi dapat lalagpas sa halagang katumpas ng bilang ng mga botante sa barangay multiplied by 5 pesos. Kapag may sobra sa campaign donations, ire-report yan sa BIR para makaltasan ng buwis. E paano kung isang supporter ang nagpagawa at namigay ng campaign materials nang hindi dinaraan sa kandidato? Yun yung mga style ng mga nakaraan sa supporter po kasi padadaanin. Hindi ako nagkabit, siguro supporter ko yan. We will go after you. Eh di bahala kayo magpaliwanag, sa korte na lang tayo magkita-kita. May mga hindi raw pipigilan, tulad ng pag-aabot ng abuloy sa patay o maagang pamasko. Pero may mga sisitahin din. Pero yung nagpapila ka ng tao, namimigay ka ng ayuda, gawin mo po sa November 1 o November 2. Eh si mayor o governor kaya, pwedeng mag-endorso? Pwede sila humarap sa tinatawag na Republic Act 6713, yung Ethical Standard for Government Officials and Employees, at sa Republic Act 3019, yung tinatawag na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.